ito daw po ay walang power. Ibig sabihin, wala siyang indicator light na umiilaw dito. Paano ito i-troubleshoot? Ganito lamang po mga kareal. Kapag walang power po ang isang rice cooker, wala pong lumalabas na indicator light o wala pong nagpapakitang ilaw dito. Maging yellow man or pula. Ang unang gagawin ko ay i-check gamit ang tester. Naka-ohmmeter times 10. Yan. Tapos i-check ang resistance kung may masusukat dito sa AC plug ng rice cooker. Ganyan. Nakakabit yung dalawang test probe. Pindutin dito sa switch. Yan, wala. Dapat po yan ay nagdi-deflect yung meter pointer. Di-deflect po siya hanggang dito. Hanggang dito. Nasa 3/4 ang deflection. Ito ay walang deflection. Yan o. Pagka ganyan ay walang power po talaga. Kahit isaksak po natin yan sa outlet, ganyan, at pinindot natin yung switch, hindi po magkakaroon ng indicator light. Ganun po yun. Ibig sabihin, wala nga po itong power. Itinuturo ko po ito sa mga baguhan na wala pang masyadong alam sa ganitong gawain. Doon sa magagaling na, pwede nyo po itong i-skip at ito ay madali lamang. Walang power na rice cooker. Sunod natin gagawin dito ay buksan natin ang likod. Dahil ang magiging suspect po natin dito ay thermal fuse. At ito po ang thermal fuse mga kareal. Ito, kung saan ay nakasiris po yan sa isang linya ng AC cord. Ito po yung AC cord, yung mahaba na ito. Dalawang linya, line 1, line 2. Yung isang linya ay direkta sa thermal fuse. Ito po yung thermal fuse na papunta sa isang terminal ng heater. I-check natin ito kung may resistance or continuity. Ito yung terminal niya at saka ito. Dalawang terminal, i-check natin kung may resistance. Ganito. Yan. Ganyan ang pag-check. Nakakabit na yung dalawang test probe. Hindi gumalaw ang meter pointer. Oh. Yan. Yan. Napakahirap mag-video pagka walang cameraman. Kaya talagang nahihirapan po ako sa pag-video ng mga ganitong repair tutorial. Ayan o, walang deflection. Confirm na thermal fuse ang sira. Sira po ito. Tanggalin lang natin. Ganun lang. Tuklapin lang yon. Ito. Yan. Pwede naman po natin putulin na yan dito. Dito tayo magkukunik ng bagong thermal fuse. Tumalsik sa ilalim. Ito po yung tinanggal natin na thermal fuse. Yan o. Yan. Ito yung spaghetti tube. So ito po ay sira. Papalitan natin ng bago. At ang value po niyan ay 15 amperes. Ito, hindi masyado makita sa camera. Malabo siya, pero 15 amperes po yan, 250 volts. So 15 amperes po ang ilalagay. Huwag nating dadagdagan or babawasan ng value. Kailangan, kaparehas din nito yung ipapalit natin. Ito po yung 15 amperes na bago. Balatan lang po yung mga dulo nitong terminal wires. Ayan. Dito lang po natin iduduktong. So, ipipilipit lang po natin ito dito sa dalawang terminal na yan. At bago ipilipit yan, ilagay muna itong spaghetti tube na malaki para mabalutan mamaya yung thermal fuse. So, ganito lang. Ipilipit lang ng ganyan. Yan po ay kahit hindi na hinangan. Okay lang po yan. Basta siguraduhin lamang na hindi maluwag ang pagkakaduktong dahil ito po ay posibleng mag-spark pag maluwag. Maging dahilan para masunog ang circuit. Ayan, nakita nyo? Ganun lang. Tapos sa kabila naman, ganun din. O ayan mga kareal, sinigurado ko po na mahigpit ang pagkakaduktong. Tapos yan ay iuusog lang po natin yung spaghetti tube para mabalutan yung thermal fuse. Ang purpose po niyan ay kahit dumikit siya sa housing or kahan ng rice cooker ay hindi po siya mag-short circuit. Yan, ibalik lang ng ganyan. Yan, okay na. I-double check lang natin kung okay yung thermal fuse na kinabit natin. Gamitan ulit ng ohmmeter. Tingnan kung may continuity yung bagong thermal fuse dito sa terminal na ito at doon sa terminal na yon. Tingnan ang meter pointer.
Ayun, nakita nyo, nag-deflect na. Kung ganyan ang resulta ng tester, good po yung thermal fuse. Okay? Ngayon, tingnan natin kung magpa-power na siya. Isaksak po natin sa outlet. Ayun, nakita nyo, meron na siyang indicator light. Kung sakaling yan po ay luto ng sinaing, lilipat po siya sa yellow. Kaso wala po tayong kasirola, hindi dinala ng may-ari, kaya hindi natin ma-check. Pero kung ganyan, good na po yan. Okay, ganun lang po. Bunutin lang. Sa mga baguhan dyan, sana nakatulong po ang video na ito. Paki-like and share po para malaman din ng iba. Kung kayo bago lang, subscribe na kayo sa channel ko. The real life Big S Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.